Maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral sa eskwelahan. Ipinanganak na mahirap kaya sa murang edad pa lamang ay natutunan na maghanap buhay. Ikaw, nagbibigay ka ba ng mga limos sa mga batang lansangan? O baka naman ay hinuhusgahan mo sila batay sa kanilang kalagayan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Maagang pumanaw ang nanay at tatay ng binatang si Carlito, kaya simula noon ay mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng panlilimos sa mga tao ay napapakain niya ang kanyang sarili. Kawawa naman talaga si Carlito. Maaga siyang iniwan ng kanyang mga magulang. Naaawang sabi ng isa nitong kapitbahay. Sobrang daming tao sa kanilang lugar ang naaawa sa binata, ngunit wala rin namang kakayanan ang mga ito na bigyan ng tulong ang lalaki. Paano naman kasi ay nakatira sila sa tabing dagat na kung saan ay mas lamang ang taong may hirap kaysa sa mga taong mayayaman? Hindi na rin naisipan pa ni Carlito na maging isang mangingisda dahil may takot na siya sa dagat dahil pagkalunod ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Ate, baka po pwedeng makahingi ako ng kaunting barya. Ipambibili ko lang po ng pagkain. Nahihiyang sabi ni Carlito. Ngunit napansin ng babae na malaki naman ang katawan ng binata, kaya imbis na tulungan ay hinamak pa siya nito. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Hindi yung umaasa ka na lamang sa pera ng ibang tao. Ganyan talaga ang gawain ng mga tamad. Walang ginawa kundi ang umasa. Pabalang nasagot ang babae. Palagi siyang nakakatanggap ng masakit na salita, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay durog na kasi ang puso ng binata. Lumipas sa maghapon ay halos 30 pesos lamang ang napalimos ni Carlito. Aling Marsing, pabili nga po ako ng 15 pesos na kanin, tsaka pahingi na lamang po ng sabaw. Nahihiyang sabi ng binata. Isa si Carlito sa mga suki ng matandang babae, kaya kung minsan ay binibigyan na rin siya nito ng libreng ulam. Oh, ito na Carlito. Ililibre na kita ng ginisang ampalaya para magkaroon naman ng lakas ang katawan mo. Nakangiting sabi ni Aling Marsing. Ang ganitong klase ng mga tao ang nagpapalakas sa binata. Alam niya na kahit mahirap ang buhay ay meron pa ring mga tao ang mabubuting puso. Maraming salamat po talaga Aling Marsing. Sa totoo nga po ay nahihiya na po ako sa inyo. Nakayukong sagot ang binata. Maya-maya lamang ay umuwi na si Carlito at isang matinding kalungkutan na naman ang nararamdaman niya tuwing umuwi siya sa kanilang bahay. Naaalala niya ang kanyang mga magulang dahil sa ngayon ay binabalot na ng dilim ang kanyang buhay. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong magkaroon ng trabaho upang buhayin muli ang pag-asa sa aking sarili. Umiiyak na sabi ni Carlito. Sa edad na 25 taong gulang ay sa wakas, naisip ni Carlito na maghanap ng trabaho. Pinayagan naman siya ng isang prinsipal na maging janitor sa kanilang paaralan. Sige iho, kaalis lang kasi ng janitor namin dahil matanda na siya. Oobserbahan kita ng isang linggo kung masipag ka talaga. Nakangiting sabi ni Ma'am Elizabeth. Maraming salamat po talaga ma'am. Asahan niyo pong gagawin ko po ang lahat para magustuhan niyo po ako. Masayang sagot ng binata. Kaya sa unang araw pa lamang ay pinagbubuti na ni Carlito ang kanyang trabaho. Wala itong tigil sa paglilinis ng eskwelahan at kahit na ang bawat sulok ay kanyang pinupuntahan. Lumipas ang isang linggo ay nagustuhan siya ng prinsipal kaya ganap ng janitor ang binata doon. Kahit may edad na si Carlito ay naiinggit pa rin ito sa mga batang nag-aaral. Paano naman kasi ay grade 3 lamang ang kanyang natapos simula nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Ang swerte naman nila dahil may mga magulang sila na nagpapaaral sa kanila. Kung buhay lang sana si nanay at tatay, malungkot na sabi ni Carlito. Kung minsan, kahit pwede na siyang umuwi sa kanyang bahay, ay nagpapatuloy pa rin ang binata sa kanyang paglilinis. Napapansin ito ng mga guro, kaya madalas siyang makatanggap ng kaunting halaga sa mga ito. Carlito, sobrang sipag mo naman. Ito ang 50 pesos at bumili ka ng pagkain sa labas. Nakangiting sabi ni Ma'am Elizabeth. Masayang nagpasalamat ang binata nang dahil sa tulong ng mabuting prinsipal. Hindi ko po kasi kayang makita
Naiiwanan ko ng marumi ang eskwelahan. Sige po ma'am, at mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Magalang na sagot ni Carlito. Lumipas ang kalahating oras ay dumiretso na ang lalaki sa karenderya ni Aling Mersing upang bumili ng kanyang pagkain. Aling Mersing? Hindi pa tapos ang binata sa kanyang sasabihin, ngunit agad nagsalita ang matandang babae. Oo na, Carlito. Ito na ang kanin at sabaw. May natira pang mga ulam, kaya bibigyan na lamang kita. Seryosong sagot ang matanda. Nako, nagkakamali po kayo. Meron na po akong pambayad. Paliwanag ni Carlito. Hindi na iho. Huwag kang mag-alala dahil kumita na naman ako ngayong araw. Kumain ka na lang dyan at huwag ka nang mahiya. Kunot noong sagot ni Aling Mersing. Sa pang-araw-araw ay napalitan ng saya ang kalungkutan ng binata. Maaga man siyang nawalan ng mga magulang, ngunit nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal mula sa ibang mga tao. Kinabukasan habang naglilinis ng tapat ng paaralan si Carlito, ay napansin niya ang isang batang pulubi na namamalimos sa kalsada. Agad niya itong tinawag upang bigyan ng tinapay. Totoy, kumain ka na ba? Tara dito at bibigyan kita ng pagkain. Naaawang sabi ng binata. Hindi pa po ako kumakain kuya. Sa totoo lang po ay gutom na po ako. Sagot ng batang si Onyok. Kinuha ni Carlito ang tinapay sa kanyang bulsa. Pagkain niya sana ito para sa tanghalian, ngunit nakikita niya ang kanyang sarili sa batang ito. O sige, ito na ang tinapay. Nasaan ba ang mga magulang mo at bakit namamalimos ka dito? Tanong ng binata. Hindi ko po kilala ang aking tatay at ang aking nanay naman po ay may iba ng pamilya. Mag-isa na lamang po ako kaya kailangan ko pong mamalimos para mapakain ang aking sarili. Malungkot na sagot ni Onyok. Halos madurog ang puso ni Carlito nang dahil sa sinabi ng bata. Nalaman niya na hindi lang pala siya ang nakakaranas ng ganito at alam niya ang hirap na pinagdadaanan ni Onyok. Ganun ba? Sige, kumain ka lang dyan dahil papasok na ako sa loob. Kailangan ko pa kasing maglinis. Paalam ng binata. Sa pang-araw-araw ay palagi itong nakikita ni Carlito sa harapan ng eskwelahan. Isang araw ay nakita ng binata si Onyok na nakatingin sa ibang mga bata na nag-aaral. Agad niya itong nilapitan upang kausapin. Onyok, napapansin ko lang na kanina ka pang nakatitig sa kanila. May sinabi pa silang hindi maganda sa'yo. Pwede ko silang isumbong sa prinsipal. Tanong ni Carlito. Naku, hindi po kuya. Sa totoo lang po ay mababait po sila at kung minsan ay binibigyan din po ako ng pera. Naiinggit lang po kasi ako sa kanila dahil gusto ko rin po talagang mag-aral. Paliwanag ng bata. Isang linggo ang lumipas ay talagang napaluhod na lamang ang binata nang dahil sa kanyang nakita. Pauwi na kasi si Carlito nang makita nito ang batang si Onyok na natutulog sa tabi ng kalsada. Totoy, bumangon ka dyan. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng tirahan. Naluluhang sabi ni Carlito. Simula noon ay pinapatuloy ng binata si Onyok sa kanyang bahay. Naisipan ni Carlito na wala naman siyang pamilya kaya parang gusto niyang pag-aralin ng bata. Onyok, simula ngayon ay papasok ka na sa eskwelahan. Ako na ang bahala sa'yo dahil may naipon naman akong pera. Nakangiting sabi ni Carlito. Talaga po ba? Maraming salamat po. Pangarap ko po talaga na makapasok sa eskwelahan. Napapatalo na sagot ni Onyok. Lumipas ang ilang buwan ay muli na namang nagpasukan. Nalaman ng mga guro na si Carlito ang nagpapaaral kay Onyok kaya naantig ang puso ng mga ito. Tinulungan ng mga guro si Carlito sa pagpapaaral sa bata at nagbibigay ang mga ito ng pera para makabili ng uniforme si Onyok. Lumipas sa mga taon ay isang kuya na talaga ang turing sa kanya ng bata. Kasama niya ito sa bahay at kung minsan naman ay tinutulungan siya nito sa paglilinis ng eskwelahan. Ngunit isang araw ay may hindi magandang nangyari. Kinuha ng mga empleyado ng gobyerno ang bata dahil hindi niya daw ito kayang bigyan ng magandang buhay. Pinatapos lang sa grade 6 si Onyok at simula noon ay hindi na sila nakita. Talagang sobrang kalungkutan ang nararamdaman ni Carlito dahil mag-isa na ulit siya sa kanyang buhay. Sana ay maipagpatuloy ni Onyok
ang kanyang pag-aaral. Mabuti siyang bata at sana naman balang araw ay muli kaming makita. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang mga taon ay nawawala na sa isipan ni Carlito ang kanyang dating batang pinag-aral. Isa pa rin siyang janitor sa paaralan na mag-isang binubuhay ang kanyang sarili. Sobrang lungkot talaga ng binata sa kanyang nabalitaan. Kakain sana siya sa karinderya ni Aling Marsing, ngunit hindi kainan ang kanyang inabutan. Nasa kabaong na ang matandang babae na kung saan ay tumutulong sa kanya sa pangaraw-araw na pagkain. Aling Marsing, maraming salamat po sa lahat. Alam ko po na masaya na po kayo dyan sa langit at sana po ay palagi nyo kaming bantayan. Hindi po kayo mabubura sa aking puso at isipan. Umiiyak na sabi ni Carlito. Hindi rin nagtagal ay lumipat na sa ibang eskwelahan si Ma'am Elizabeth. Isa-isang nawawala ang mga mahahalagang tao sa buhay ng binata. Nang dahil doon ay talagang naging malungkot si Carlito. Paano naman kasi ay hindi niya kasundo ang bagong prinsipal ng eskwelahan kaya tinanggal siya nito sa kanyang trabaho. Carlito, pasensya ka na dahil sasabihin ko na sa'yo na maghanap ka na lang ng ibang trabaho. May nakuha na akong ipapalit sa'yo, sabi ng bagong prinsipal. Nang dahil doon ay nawala ng trabaho si Carlito. Hindi niya alam kung bakit siya tinanggal dahil wala naman siyang ginagawang masama. Nalaman na lamang ng binata na ipinalit ng prinsipal bilang isang janitor ang kamag-anak nito para magkaroon ito ng trabaho. Kaya napilitan si Carlito na maging isang mangingisda dahil ayaw na niyang bumalik pa sa panlilimos dahil maraming tao ang mapanghusga. Lumipas ng 10 taon ay nanatiling mahirap si Carlito. May edad na siya ngunit wala pa rin siyang asawa. Wala na sa isip niya na magkaroon pa ng sariling pamilya dahil ang sarili nga niya ay hindi niya mabigyan ng maginhawang buhay. Ay nako, paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. Paano na to pag tumanda na ako? Sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Wala naman akong kilalang kamag-anak. Kinakabahang sabi ni Carlito sa kanyang sarili. Habang nangingisda si Carlito ay napapailing na lamang ang lalaki. Sa haba kasi ng oras ay kakaunti lamang ang kanyang nahuhuli. Walang nagawa si Carlito kundi ang umuwi na lamang sa kanyang bahay upang ipagbenta ang kaunting isda para makabili siya ng bigas. Sir, bili na po kayo ng isda. Murang-mura ko na lang po ibibigay sa inyo. Kailangan ko lang po talagang makabili ng bigas. Pagmamakaawa ni Carlito. O sige, bibilhin ko na yan. Pero kailangan mo munang makita ang aming kasama. Nakangiting sabi ng lalaki. Sa pagbukas ng pintuan sa likuran ng sasakyan ay nakita niya ang isang binata na maayos ang kasuotan. Sa una ay hindi niya ito nakilala, ngunit nang pagmasdan niya ito ng mabuti ay hindi siya nagkakamali na si Onyok ang binatang ito. Onyok? Ikaw ba yan? Hindi ba ako nagkakamali? Pasensya na sir pero kahawig niyo yung dating bata na pinag-aral ko dati. Nagtatakang tanong ni Carlito. Tama ka kuya, ako nga ito. Maraming salamat naman at muli kitang nakita. Naluluhang sagot ni Onyok. Sinabi ng binatang si Onyok na inampun siya ng mag-asawang ito. Mayaman ang dalawa, ngunit hindi magkaanak. Nakatapos siya sa kolehiyo at ngayon ay meron na siyang magandang trabaho. Kuya Carlito, palagi kitang ikinekwento kay nanay at tatay. Matagal ko nang sinasabi sa kanila na gusto kitang balikan at tulungan. Masayang masaya talaga ako dahil bibigyan ka daw nila ng magandang trabaho. Nakangiting sabi ni Onyok. Isinama nila si Carlito sa kanilang bahay. Malayo din ito sa kanilang lugar at namangha na lamang ang lalaki sa kanyang nakita. Sadyang mayaman ang mag-asawa na nag-ampon kay Onyok. Carlito, mahal na mahal ka talaga ng aming anak, kaya napagdesisyonan namin mag-asawa na kunin kang tauhan sa aming negosyo. Simula din ngayon ay sa amin ka natitira, sabi ng lalaking nag-ampon sa binata. Simula noon ay nagkaroon ng kaibigan si Carlito. Higit sa lahat ay masayang masaya ito dahil naging maganda ang buhay ni Onyok. Sa ngayon ay isa ng nurse ang binata at nangako ito na sa kanyang pagtanda ay hindi siya nito pababayaan. Naging maayos na ang buhay ni Carlito at hindi na siya nakakaramdam ng gutom.
Nakakasweldo na siya ng maayos at higit sa lahat ay palagi silang sabay-sabay na kumakain. Alam mo, Carlito, hangang-hanga talaga ako sa'yo. Base sa mga kwento na ikunikwento ng aming anak. Hindi mo siya kilala pero pinag-aral mo siya. Binigyan mo rin siya ng tirahan. Kaya ngayon ay kami naman ang babawi sa'yo. Alam namin na mabuti kang tao. Nakangiting sabi ng lalaki. Maraming salamat din po sa inyo. Pangakong pagbubutihin ko po ang aking trabaho at palagi ko pong babantayan si Onyok. Para ko na po siyang nakababatang kapatid. Nakangiting sagot ni Carlito. Simula noon ay muling magkasama ang dalawa. Natulungan ni Carlito ang binatang si Onyok, ngunit higit pa pala ang biyaya na ibabalik nito. Hindi lang mayaman ang may karapatang tumulong. Ang mga mahihirap na tao ay pwede ring tulungan ang kapwa niya mahirap. Sa mundong ito ay hindi ganun kahalaga ang yaman dahil ang mas mahalaga ay ang pagtutulungan. Kapag mabuti kang tao ay ibabalik sa iyo ng Diyos ang mga mabubuti mong nagawa. Pag marami kang kaibigan ay wala kang dapat na ipag-alala. Nandyan sila para sa iyo dahil naiparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Habang buhay ay may pag-asa, kaya piliin mong maging mabuti sa lahat ng oras. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.